pa bang i-memorize yan? Alam ng buong mundo ang lahi ni Juan saan mang larangan, kayang-kayang makipagsabayan. Pagdating sa sports, namamayagpag ang bandila natin dyan. Lahat ng ating mga kampyon nagsisimulang mag-training sa murang edad pa lang. Kaya naman, ang mga umiidolo sa kanila, maaga ring hinahasa. Pag siyang pumasok, lahat nakaabang sa sunod na suntok. Handa ka bang makaharap ang Little Champ Assassin ng North Cotabato? Takbo dito, tumbling doon. Lumilipad sa ere at nagpapasirko-sirko. Ang batang gymnast mula sa Bohol. Small hands with big strengths. Yan ang pinapatunayan ng batang weightlifter mula sa Quezon City. Ma'am Sue, kayanin mo kaya yun? Diyos me, pagulungin ko na lang yan. Kahit walang snow sa Pilipinas, sa likod ng lamig at ngatog, nag-iinit sa bilis ang batang speed skater na ito, tila prinsesa sa pag-ikot. Pero kidlat ang bilis. Ang hamon ng speed skating, susubukan ko rin. Mag-skate ako mag-isa from the start. Sila na kaya ang susunod na magdadala ng karangalan sa ating bansa? I wonder paano hinuhubog ang mga susunod na kampiyon sa sports sa bayan ni Juan. Walang traffic at walang krimen. Lahat nakatutok sa telebisyon. Ganyan ang itsura ng Pilipinas noon tuwing may laban si Manny Pacquiao. Tila nagiging laban ng sambayanan. At dahil sa parangal, pagkilala at milyon-milyong perang premyo, marami ang sumunod sa yapak ni Pacman. Mga kabataang nangangarap din tumapak sa ring. Introducing, in the blue corner, standing at 3 feet and 6 inches tall, weighing 17 kilos. Huwag niyong ismulin ang Little Champ Assassin ng North Cotabato, ang 7 taong gulang na si Brian Obrador. Maliit man ang tindig, si Brian certified bigatin. Bata pa lang, 40 beses na itong lumaban at 38 ang kanyang napatumba. May mga competitions naman internationally na as early as 13 years old. Pero kung, let's say, mas bata sa 12 years old, kailangan mas i-emphasize yung skill development rather than competition. So kung mga unsanctioned events ito, let's say sa mga kanto-kanto na boxing, tapos hindi na-observe yung safety, doon magiging concerning ang participation sa sport ng boxing. Kalita, pat! Ah! Ang una niyang coach, syempre pa ang kanyang amang, si San, na dati ring boksingero. Unang araw umapak sa ring si Brian nung edad na 5. Nagsasama ako sa ama ko kasi trainer siya sa Kilapawan Boxing Team. Una, nag-train pa ako. Trainer ako. So, maliit pa siya. Sasama talaga yan sa akin. Kung nakita ko talaga may potential. Kaya yung anak ko, yun talaga ang inspirasyon ko na siya na patuloy na mapaksik. At dahil nga sa 38 medalyang naiuwi niya, si Brian unti-unti nang nakikilala. At ngayon, binansyagan siyang Little Champ Assassin. Wow! Pero hindi tulad ng ilang malungkot na kwento ng mga boksingerong napilitang tumigil sa pag-aaral tulad ni Manny Pacquiao, si Brian tuloy pa rin ang pasok sa eskwela. Studies first daw muna.
Kung may pasok, papasok talaga ako sa hapon, 5 p.m. Pupunta ko sa gym. Sa 6 p.m. uuwi na ako sa bahay kasama ang ama ko at mama ko. Makikipagsabayan din ang pag-ensayo kay Brian ang 6 na taong gulang na si Jeroni. Little Ipu-Ipu naman ang tawag sa kanya. Rapido raw kasi ang mga suntok nito na parang tornado. Sina Jeroni at Brian, ilang beses na raw nag-i-sparring sa practice at hinahasa ang bawat isa. Hindi nila iniinda ang matinding training. Tinatanggap ang bawat suntok, ang sakit ng katawan sa murang edad para balang araw maging world champion. Gusto ko mag-world champion po kasi nakita ko sa TV ang sila Manny Pacquiao and Cuadro Alas. Kung may makakaintindi sa pinagdaraanan ng mga batang boksingero na si Brian at Jeroni, walang iba kundi ang young boxer na unti-unti na ring umuukit ng pangalan sa loob ng ring. Dumaan din sa matitinding training sa boxing sa murang edad. Si Eman Bacosa Pacquiao, anak ng pambansang kamao Manny Pacquiao. Na-inspire ako sa fight na daddy ko. Parang naging passion ko sa hirap ng buhay at saka sa parang na-inspired din ako na mag-try din ng boxing na kagaya ng daddy ko. Mahirap kasi malaki expectation din ng mga tao. At para magbigay ng inspirasyon, personal na pinanood ni Eman ang kanilang training. Hangang-hanga si Eman sa ipinakitang kilos ng mga bata. Result is not winner on points by split decision. Blue corner, Little Champ Assassin ang kinabawan! At hindi pa dyan nagtatapos ang ating sorpresa. May knockout na regalo ring bitbit si Eman para sa nanalong si Brian. Brand new gloves na may autograph pa niya. Ma-advise na ko sa imo is mag-hard work ka permi ha. Disiplina ka ha. Tumatambling-tambling at nagpapasirko-sirko sa ere. Nice! Yan ang pambihirang talento ng two-time Olympic gold medalist at gymnast world champion na si Carlos Yulo. Dahil sa ipinamalas na galing ni Carlos pagdating sa gymnastics, maraming humahanga sa kanya. Meet Iya from Bohol. Ang 11 taong gulang na Carlos Yulo in the making. Routines bakamo ni Carlos Yulo, lahat yakang-yaka ni Iya. Years old, nalaman ko yung gymnastics. I saw it in YouTube, bending and flexibility and split. Na-inspired po ako. When I was grade 3, nag-started na po ako ng competition, my first competition. Ang number 1 fan niya, syempre, ang kanyang mga magulang na sina Brian at Rose. Isang magsasaka at security guard si Brian, habang may bahay naman si Rose. Ang kanilang kinikita, sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Pero gaano man kahirap ang buhay, walang makapipigil sa determinasyon ni Iya pagdating sa gymnastics. Kaya naman tuloy ang training ni Iya kahit ang mga gamit DIY. Si Brian mismo ang gumawa mula sa balance beam na gawa sa kahoy na hindi na ginagamit, vault na gawa sa pinagtagpi-tagping bakal, plywood at angle bars, at floor exercise mat na gawa naman sa ipanampalay o balat ng bigas. Lahat ito naging kasangkapan ni Iya para mahasa ang kanyang kakayahan sa gymnastics. Nasipayan ko pong gumawa ng mga DIY gymnastic equipments po kasi nung una po kami sumabak sa competition po, nakita ko po talaga na nahihirapan po si Ian na makapag-perform sa ibang aparatos po kasi wala po kami mga gymnastic equipments kasi masyado kasing mahal pag bibilihin yung mga standard equipments po. Lahat
Lahat ng sakripisyo worth it naman daw dahil si Iya nakapag-uwi ng 5 gintong medalya sa naganap na congressional meet nitong Oktubre. I wish na makapunta po ako ng palarong pangbansa at makanalo ng gold. Hanggat nabubuhay, patuloy raw silang aalalay sa pangarap ng anak. Alam namin na parang ang hirap kasi maraming malalakas. Parang naiiyak ako kasi nahihirapan din kami. Pinapray talaga namin na someday si Iya, mabutin niya yung pangarap niya. Tanging hiling daw niya ang suporta ng gobyerno sa mga batang atleta na tulad ni Iya. Malaking tulong talaga na suportahan ang mga atletang nasa gymnastic po. Lalo na po dito sa probinsya. Wala tayong mga standard na equipment. Yes po. Bihado talaga tayo sa mga competition, lalo sa mga higher competition po. Yes po. Ayon sa Philippine Sports Commission, suportado raw ng gobyerno ang lahat ng sports, kabilang na ang gymnastics. Ang programa ng PSC is sharpen the elite, develop the successors of the elite, and create a productive, fertile ground for yung mga nagsisimula sa sports. From grassroots to gold, from gold to greatness. Dahil humanga kami sa iyong dedikasyon at determinasyon, may munting regalo ang iWonder para sa iyo, Iya. 3 brand new floor mats na magagamit mo sa pagsasanay. Maraming salamat po. Malaki na tulong na po ito. Meron pang pandagdag kumpiyansa mula sa iyong idol na si Carlos Yulo. Hello, Iya! Grabe, napanood ko kanina yung videos mo. Grabe, sobrang na-inspired mo ako. Na-inspira ako sa'yo sa ginawa mo. Naniniwala ako balang araw na ikaw din magiging national team ka. Ipaglalaban mo yung Pilipinas at makakamit mo yung pangarap mo na makapunta at manalo sa Olympics. Maraming salamat kay Kuya Kaloy. Fly high, Iya, ang mga batang atleta kagaya mo. Ang patunay na hindi hadlang ang kahirapan para tuparin ang pangarap para sa bayan. Gaano man kahirap ang routine ng buhay, tiyak na maganda ang landing kapag matibay ang pundasyon at may puso ang bawat galaw. Sa isang bansang tag-ulan at tag-araw lang ang pwedeng pagpilian. Panigurado ko, minsan nyo na ring pinangarap makaranas ng snow. Isa na nga sa nag-wish niyan ay si Kayla. 13 taong gulang mula sa Rizal. Pero hindi para maging Queen of Ice gaya ni Elsa ha, kung hindi para maging champion sa sports na speed skating. I want to represent my country in speed skating Olympics, and I would love to win the Philippines a lot of medals, and so like a lot of people would be proud and it will make my country happy. Winter sports ang tawag sa mga palarong ginaganap sa niebe o yelo. Isang speed skating dito. Sa isang tropical na bansa, kagaya ng Pilipinas, parang imposibleng mamayagpag sa ganitong sport. Pero hindi nawala ng loob si Kayla, na bata pa lang, skating rink na ang naging playground. Speed skating is literally a racing on ice. We focus more on speed and agility, endurance, something like that. Before I started skating, I saw figure skaters skate, but I didn't really want to figure skate. But they gave me another option, which is speed skating, and that's where I started. Para sa ultimate winter sports experience, lumilipad pa si Kayla sa South Korea para mag-training. As much as kaya namin ibibigay namin para sa mga anak namin. We push her, discipline her. So, ang pangarap lang namin kay Kayla is yung pangarap din niya na mag-represent ng Philippines, ma-represent ang Philippines sa Olympics. Iba raw ang hirap ng pag-iensayo sa ibang bansa.
Dahil hindi naman lumaki sa malamig na lugar, nahirapan din daw si Kayla nung una. When I enter the ice, it is cold, but when I do my intense training, it gets really, really hot. Pero dahil sa mainit na pagmamahal niya sa sport, hindi nagpatalo sa lamig si Kayla. Matapos ang tuloy-tuloy na training, Oktubre noong nakaraang taon, nag-uwi si Kayla ng 3 gintong medalya mula sa Southeast Asian Trophy 2024. Ang mga karangalang natatanggap, alay daw niya para sa bayan, sa kanyang mga magulang at coach na si Chino Muling Tapang. She really likes training a lot. Even though she's still a kid, she's quite mature for her age as well. So for me as a coach, I want her to be always motivated, to have fun. Of course, to achieve all of her goals, international, national, and probably, of course, Olympics. Susubukan din ni Empoy ang speed skating. So, ang pinaka-basic sa skating is dapat lagi tayong naka-V-shape. Yeah, And then, bend natin ang knees natin. Okay, okay. So, ang first step para dito is para kang magiging penguin. Just march ka lang ng konti-konti and make sure yung chest mo nakataas. Yan. Bakit nakakemot? Pagkatapos ng coaching session, it's time para sa challenge. 3, 2, 1, go! Guys, Wow! What a nice experience! Hindi talaga ako sanay, pero dahil nga meron siyang proseso, ang challenge dito, yung paa mo, yung ang tawag dito, alak-alakan ba yun? Parang naka-freeze, parang naka-lock siya. Pero it's a wonderful experience, mga ka-wonder. Bihira pa lang ang atletang Pinoy na sumabak sa speed skating. Kabilang riyan si Julian Macaraeg, ang kauna-unahang Filipino speed skater na naging pambato ng bansa sa Winter Youth Olympics noong 2020. Kaya ang hiling ng mga batang speed skater kagaya ni Kayla, I would like my skating to get like more popular so we get more teammates and it will create like more teams and it will really help. saan nga ba nasusukat ang tunay na lakas? Sa laki ba ng katawan? O sa bigat na kaya mong buhatin? Ang ka-wonder nating mula sa Quezon City, huwag niyong iismulin dahil maliit man sa inyong paningin, kayang-kaya kanyang buhatin. Dito sa ating bansa, na kay Olympic gold medalist Heidelin Diaz ang korona pagdating sa weightlifting. At dahil si Heidelin nga ang kauna-unahang nag-uwi ng Olympic gold sa bansa, maraming kabataan ang humanga at naisumunod sa kanyang yapak. Kabilang narito si Yuan, 6 na taong gulang. 4 na taong gulang pa lang si Yuan, nag-umpisa na siyang mag-training. Nakita niya kami nagte-training, tapos ginagaya niya kami. Kahit na wala siyang hawak ng mga bar o ano, ini-execute lang niya sa pamamagitan ng kanyang kamay lang. Nakita ko po lang si Tito Sanday nagbubuhat ng mga bigat, kaya gusto ko po. Maagang namulat sa mundo ng weightlifting si Yuan. Dahil ang kanyang ina na si Joanne Masangkay, 2016 World Powerlifting Record Holder. Kaya naman ang pagiging fighter, nananalaytay na sa kanyang dugo. Like mother, like daughter. Dahil kagaya ng kanyang ina, gumagawa rin ng pangalan si Yuan sa kanilang larangan. 5 beses lang naman siya naging best lifter sa iba't ibang kompetisyon at 5 beses rin siyang nakapag-uwi ng gintong medalya. Wow! Nakakabilib naman yan, Yuan. Pangarap ko po, magiging katulad ni Ate Heidelin Diaz, pati ni mama ko po. Ngayong araw, sasama tayo sa training ni Yuan. Itong binubuhat ni Yuan ay 10 plus 15 kilos. 50, itong pinaka-handle na to? Apo. Ay, 15 kilos to, coach. 35 kilos po lahat. Wina-warm up lang po niya halos. Warm up.
Aba, pag sinabing 4 years old, di ba, masyado pang yung kanilang mga muscles, yung kanilang mga buto, malambot pa. Kaya na ba talaga yon? Opo, ma'am. Kasi mag-start naman po yan sa lighter weight. Lighter, oo. Umpisa po bago padagdag ng padagdag. Tsaka Pabigat ng pabigat. Opo. Tsaka ang coach kailangan lagi po siyang nakatutok. Oo. Lalo't kung bata. Siyempre po, titignan po ng coach ko ano yung kakayanan po. Oo. Gradual po yung Gradual pagdagdag. talaga. Kasi tingnan mo naman ang katawan nitong batang ito. Oh, ang nipis-nipis pa. Parang hindi ko maisip kung paano niya kakayanin to. Ilang kilo to? 16 kilos lang Si po. Yuan. Apo. 16 kilos si Yuan. Ang bubuhatin niya ay 35 kilos. So, Almost double body weight. double. Napaka-promising ni Yuan kasi imagine 6 years old, kung magtutuloy-tuloy siya by that time na pwede na siya ilaban sa mga competition, di ba, Yuan? International. Gusto mo lumaban? Gusto mo bang magkaroon ng Olympic gold medal? Apo. Ang batang si Yuan, hindi lang lakas ng katawan ng puhunan, tibay ng loob at pusong nangangarap para sa pamilya at para sa bayan. Sa murang edad, ipinamamalas na ng mga batang atleta ang kanilang natatanging kakayahan at abilidad na malaking tulong naman daw sa kanilang growth and development. If they are exposed to the proper support, they're exposed to proper coaching, pag maaga silang na-engage sa sports, marami na-develop. Physical abilities, social skills, emotional and cognitive, yan, na-develop yan. Masarap isiping maraming kabataan ang nangangarap na maging kampiyon sa sports. Tamang suportahan sila at samahan sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Pero wag rin nating ipagkakait sa kanila ang pagkakataong maging bata. Ang isang bata ay kinakailangan maging bata, daanan ang pagiging bata. Hindi pwedeng hakbangan itong development na ito dahil ito ay may effect sa kanya psychologically, emotionally, sa kanyang paglaki. Mula sa batang boksingero mula sa Cotabato, sa batang gymnast mula sa Bohol, sa batang speed skater ng Cainta na hindi iniinda ang lamig sa ngalan ng pangarap. At sa batang weightlifter ng Quezon City, lahat nagpapakitang gila sa kanilang mga larangan. At balang araw, sila na ang mag-uuwi ng karangalan. Mga Wonder Kids ng ating bayan. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po kami sa aming social media accounts na iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder! Bigyan ng kasagutan. iWonder!